Tila isang hindi malilimutang bangungot ang dinanas ng mga taga-Katiil sa Davao Oriental na sinalanta ng Bagyong Pablo. Marami sa mga nasawi roon inilibing agad at hindi na inimbalsamo. Sa gitna naman ng pagsisikap na makabangon ay may mga dismayado dahil ilang politiko daw ang tila sumasakay lang sa pagtulong. Mula sa Bislig sa Surigao del Sur, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, patuloy nga ang pagtaas ng bilang ng mga naitatalang patay sa bayan ng Katiil sa Davao Oriental. No? Ito ay dahil ngayon lang nagkakaroon ng pagkakataon yung mga nasa liblib na mga barangay na makapagpatala sa munisipyo. Samantala, ilang residente naman ang tila nakukulangan sa ibinibigay sa kanilang tulong ng pamahalaan. Kitang-kita ko talaga na pag ano na yung building. Nagdarasal pa nga ako dahil ang daming tao dyan. Ako, Diyos ko, tulungan mo naman. Huwag mo sanang talagang ibagsak yung building dahil ang tao, mga bata, matanda. Ramdam pa rin ang kaba sa boses ni Rosalinda habang inaalala ang madaling araw na binayo ng Bagyong Pablo, ang Katiil, Davao Oriental. Agad daw sila nag-evacuate para makaligtas. Dito sa Katiil Central Elementary School, tumakbo ang mga residente nung kasagsagan ng Bagyong Pablo. At dahil sa lakas ng bagyo, gumuho yung mga gusali at kasamang natabunan yung mga evacuee. Nasa 30 mga bangkay na ang nakukuha mula dito. Pero dahil na rin daw sa amoy, hinala ng mga otoridad, marami pang bangkay ang nasa ilalim ng mga guho. Naging pasalamat daw ni Rosalinda dahil hindi sila natabunan ng kanyang anak. Dito nakita namin nung kinaumagahan, nakita namin yung nanay dyan nakayapos pa sa kaniyang anak. Tapos yung isang bata dito, tapos yung isa pa rin dito. Di kalayuan sa eskwelahan ang sirang bahay ni Nakuki. Mas matibay kung ikukumpara sa bahay ng mga kapitbahay. Pero hindi rin ito umubra sa Bagyong Pablo. Ang kanyang amang si Felicito na may edad na ang nagligtas sa kanilang mag-ina. Pero sa kasamaang palad, namatay ito. Tamaan siya ng ang kahoy sa ulo. Tapos kita ko na lang na nakahiga na yung dad ko. Yung laman daw ng wallet, picture ng wallet ni dad sa akin. Tapos yung malit yung kay mommy. I would say na, thank you for everything. Alsa mo at agad inilibing. Pero hindi lahat ng residente masaya sa inaabot na tulong sa Katiil. Ang garato lang ito, tila pagsumpa sa Bagyong Pablo at sa mga politikong nakikisakay lang daw sa pagtulong. Kailangan ng tulong, medisina, mga doktor, pero walang dumating. May nagdating, nagpunta doon sa ibang lugar. Parang mga politiko dito, parang nagpasonsyo lang, pakitang tao. Kahit na ganitong nangyari sa amin, kahit na dumating yung trahedya sa amin, alam namin masusurvive namin to. Ang Pangulong Noynoy Aquino, personal na namahagi ng relief goods sa katabing bayan ng Boston, kasama ang ilang cabinet secretaries. Hindi ho titigil ang gobyerno nyo, no, na alagaan kayo, pero mas marami tayong magagawa kung magtutulungan po tayo. Nag-utos na ang Pangulo na bumuo ng task force para imbestigahan ang nangyaring landslide at flash flood sa Compostela Valley, lalo't umiiral na ang total log ban sa bansa. Naisin daw ng Pangulo na alamin kung sapat bang naging paghahanda ng mga LGU sa bagyo. Mel, sa tala ng DSWD, nasa 6 na po na ang patay sa Katiil. Pero sa datos ng Katiil PNP, nasa 100 na ito, nasa 50 pa rin ang nawawala. Hanggang ngayon, wala pa rin kuryente sa mga bayan ng Boston, Katiil at Banganga. Mel? So Salima, nasaan ngayon yung mga kababayan natin na nawala ng tirahan dyan sa Lima? Mel, karamihan sa kanila nakita natin, no, yung mga natitirang yero, natitirang plywood, na kaya pang itayo kahit papaano, makeshift na tirahan. Doon sila nakatira sa tabi ng kalsada. Yung iba, doon pa rin sa kanilang mga bahay. Yun nga lang, wala ng mga bubong ang mga ito. Kaya talagang kailangan na kailangan nila ng tulong, lalong-lalo na mula daw sa gobyerno. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.